Welcome to Girls Love Diaries, because every heart has a story. Hindi ko akalaing ang isang weekend lang kayang baguhin ang lahat. Plano ko lang magpahinga. Walang drama, walang komplikasyon. Pero minsan talaga, may mga pagkakataon na kahit anong iwas mo may taong darating na guguluhin ang tahimik mong mundo. At sa kaso ko, siya iyon. Pagpasok ko sa suite, agad kong naramdaman na may kakaiba. Hindi dahil sa sobrang ganda ng lugar, kundi dahil may tao na. Isang babae, nakatayo siya sa may bintana, hawak ang wine glass, habang pinagmamasdan ng city lights sa ibaba. Para siyang parte ng eksena, parang siya ang may-ari ng buong lugar. Dahan-dahan siyang lumingon. At dun ko siya unang nakita ng maayos. Matangos ang ilong, matalim ang tingin, at yung aura niya, hindi basta-basta. Who are you? Malamig niyang tanong. Hindi ko alam kung maiinis ba ako or matatakot, pero imbis na umatras, tinaasan ko lang siya ng kilay. I think I should ask you the same thing. Sandaling katahimikan. Tinitigan niya ako, parang sinusukat kung sino ako. Pagkatapos, ngumiti siya hindi friendly, parang challenge. Interesting, sabi niya. At sa simpleng salitang iyon, hindi ko pa alam pero doon na nagsimula ang gulo. Lumapit siya ng konti. Serafina, pagpapakilala niya. Simple, diretso, walang effort. Pero parang may bigat ang pangalan niya. Valerie, sagot ko. At sa unang beses naming pagbanggit ng pangalan ng isa't isa, may kung anong koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Kung alam ko lang kung saan hahantong ang weekend na iyon, siguro hindi na ako tumuloy. O baka mas pinili ko pa ring manatili. Hindi ko talaga plano mag-check-in sa ganitong klaseng hotel. Masyadong mahal. Masyadong sosyal, hindi para sa katulad ko. Pero dahil sa isang biglaang trabaho at isang sobrang habang biyahe, napilitan akong humanap ng matutuluyan kahit isang gabi lang. Opo, isang room lang po. Sabi ko sa receptionist, pilit inaabot ang budget ko. Ngumiti siya pero parang may kakaiba. Ma'am, fully booked na po kami. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero may isa pa pong available. Dagdag niya agad. Sweet po. Last minute cancellation. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ka? Baka may-ari bumalik. Hindi na po. Pwede na sa inyo. Hindi ko alam kung swerte ba o malas. Pero dahil pagod na ako, tinanggap ko na. Pagpasok ko sa kwarto, halos mapahinto ako. Malawak. Malinis. At sobrang ganda. Parang hindi ako bagay doon. Grabe. Bulong ko sa sarili ko. Dahan-dahan kong inilapag ang bag ko. Sinusubukang mag-relax kahit papaano. Pero bago pa man ako tuluyang makahinga may narinig akong galaw. Napalingon ako. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa may bintana. Nakaharap sa city lights. Para siyang parte ng gabi, elegante, tahimik, pero may bigat ang presensya. Parang hindi siya dapat ginagalaw. Pero lumingon siya, diretso sa akin. At sa isang tingin pa lang, alam kong hindi ito magiging simple. Who are you? Malamig niyang tanong. Napakunot noo ako. Excuse me? This is my room. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Hindi nagmamadali. Parang siya ang may control sa lahat. Impossible, sabi niya. This suite is under my name. Kumunot ang noo ko. Agad kong inilabas ang keycard. Then explain this. Sandaling natahimik ang paligid. Tinitigan niya ang card. Tapos ako, parang may iniisip. Hanggang sa huminga siya ng malalim. Looks like the hotel made a mistake. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Meaning, malamig niyang sagot, we're both assigned to the same room. Napatulala ako. Hindi pwedeng yan. I agree.
sabi niya, pero hindi man lang gumalaw para umalis. Then, aalis ka? Diretsong tanong ko. Tumaas ang kilay niya. Why would I? Napairap ako. Kasi ako yung may hawak ng key at ako yung nagbayad ng sweet. Touche, tahimik, tensyonado. Pareho kaming ayaw umatras. Hanggang sa siya na ang nagsalita ulit. One weekend, sabi niya. I'll stay on my side. You stay on yours. Parang deal. Parang wala lang sa kanya. Pero sa akin, hindi normal to. Hindi normal na makipag-share ng kwarto sa isang estrangherang ganito. Fine, sagot ko sa huli. One weekend. Ngumiti siya, pero hindi yung friendly. Parang may alam siyang hindi ko pa alam. Lumapit siya ng kaunti, saka iniabot ang kamay niya. Serafina Monteverde. Napatingin ako sa kamay niya bago ko ito tinanggap. Valerie Santos. At sa simpleng paghawak na iyon, may kung anong dumaan. Hindi ko maipaliwanag. Pero ramdam ko. Make yourself comfortable, sabi niya, sabay talikod. Parang wala lang. Parang normal lang lahat. Pero habang pinagmamasdan ko siya mula sa likod, hindi ko maiwasang isipin, ano bang pinasok ko? At bakit pakiramdam ko, hindi lang tutungkol sa isang maling booking. Tahimik ang kwarto. Sobrang tahimik na parang kahit paghinga ko, rinig na rinig. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. Hindi ako makatulog. Hindi dahil sa lugar, kundi dahil sa kanya. Sa kabilang side ng suite, si Serafina tahimik na nagtatrabaho sa laptop niya. Nakasuot na siya ng simpleng silk robe. Pero kahit ganon, parang ang mahal pa rin ng aura niya. Hindi ko maiwasang sumulyap. Do you always stare? Bigla niyang sabi. Napalingon agad ako. Ha? Hindi ah. Hindi siya tumingin. Pero halatang alam niya. Then sleep. Napairap ako. Eddie, wow. Ilang minuto ang lumipas. Tahimik ulit. Hanggang sa, hindi ka ba napapagod? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Nagising ako sa liwanag ng araw. Hindi ko alam kung anong oras na. Pero ramdam ko agad may kulang. Tahimik. Masyadong tahimik. Dahan-dahan akong bumangon, hinanap siya. At dun ko siya nakita, si Serafina, nakatayo sa may window, nakaayos na, parang aalis na. Parang walang nangyari kagabi. Maaga ka, sabi ko, pilit na normal ang boses. Hindi siya agad sumagot. Hanggang sa lumingon siya sa akin. Work doesn't stop, malamig niyang sagot. Parang bumalik siya sa dati. Yung CEO, yung babaeng walang pakialam. Ganun lang, tanong ko. Napatingin siya. Anong ibig mong sabihin? Napahinga ako ng malalim. Kagabi na wala lang yon? Sandaling katahimikan. Yung klase ng katahimikan na mas masakit kaysa sigawan. Valerie, sabi niya, mas mababa ang boses. Don't overthink. Parang sampal. Wow. Napatawa ako ng pilit. So ganun ka pala. Tinalikuran ko siya. Pero bago pa ako makalayo, stop! Napahinto ako. Lumapit siya. Dahan-dahan. Pero ramdam ko yung presence niya sa likod ko. Hindi ko sinabing wala lang. Bulong niya. Hindi ako lumingon. Then what is it? Sandaling katahimikan ulit. Hanggang sa complicated. Napapikit ako. Siyempre. Ganun lagi. Pagharap ko sa kanya, diretso ko siyang tiningnan. Hindi ako part ng komplikasyon mo, Serafina. At sa unang pagkakataon, nakita kong wala siyang maisagot. Buong araw akong umiwas. Hindi ko alam kung kanino sa kanya o sa nararamdaman ko. Nagkulong ako sa labas. Naglakad. Kumain mag-isa. Nagkunwaring okay lang. Pero sa totoo lang, hindi! Pagbalik ko sa hotel gabi na, pagpasok ko sa suite, nandoon siya, si Serafina. Pero hindi siya nag-iisa.
May ka-video call siya. Isang babae. Maganda, sosyal, halatang ka-level niya. At ang mas nakakainis, ngumingiti siya. Miss me already? Sabi ng babae sa screen. Pabiro. Napahinto ako sa pinto. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kumurot sa dibdib ko. At least someone does, sagot ni Serafina, may bahid ng ngiti. Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Inis, selos o sakit? Hindi niya ako napansin agad. Kaya tahimik lang akong pumasok. Pero nung napansin niya ako, tumigil siya. Nagkatinginan kami. Call you later, sabi niya bigla sa kapinatayang call. Tahimik, pero mabigat. Sino yun? Hindi ko napigilang itanong. Tumaas ang kilay niya. Does it matter? Parang may sumabog sa loob ko. Wala, nagtatanong lang. Business partner, sagot niya casual. Tumango ako. Right. Akala ko matatapos na doon. Pero hindi. Bakit? Tanong niya. May problema? Napatawa ako ng mahina. Wala. Then don't ask questions you don't want answers to. Napatingin ako sa kanya. Diretso. Hindi ko alam na bawal pala magtanong. Lumapit siya. Konti. Hindi bawal, sabi niya. Pero huwag mong gawing issue ang wala. Napangiti ako. Pero hindi maganda. Hindi ako yung gumagawa ng issue. Sandaling katahimikan. Hanggang sa, then what is this, Valerie? Tanong niya. Mas mababa ang boses. Hindi ako agad nakasagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero ramdam ko. Wala, sagot ko sa huli. Weekend lang to, diba? Ginamitan ko siya ng sarili niyang linya. Napansin ko yung pagbabago ng expression niya. Konti lang, pero sapat. Don't do that, sabi niya. Do what? Pretend you don't feel anything. Napahinto ako. Tingin mo, may karapatan ako? Tanong ko. Lumapit siya. Mas malapit. Hindi ko sinabi na wala. Pero yun yung pinaparamdam mo. Tahimik ulit. Hanggang sa bigla niyang hinawakan ng pulso ko. Mahigpit. Stop pushing me away, bulong niya. Napatingin ako sa kamay niya. Tapos sa kanya. Hindi ako yung lumalayo. Sagot ko. Mas lalo siyang lumapit. Then why do I feel like I'm losing you already? Napalunok ako. Kasi sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang sigurado. At doon ko na-realize, hindi lang ako ang nahihirapan. Pero bago pa may makapagsalita, bigla kong binawi ang kamay ko. Don't, sabi ko. Mahina, pero malinaw. Napaatras siya. Hindi tayo ganito, dagdag ko. Tinitigan niya ako. Masakit. Tahimik. Then what are we? Hindi ako nakasagot. Kasi doon ko lang na-realize, wala kaming label, wala kaming kasiguraduhan, pero may nararamdaman. At yun ang pinakadelikado. Tahimik, pero hindi na katulad ng dati. Magkalapit kami. Masyadong malapit. Hindi ko alam kung sino ang unang gumalaw. Basta ang alam ko, unti-unti siyang lumalapit. Valerie, mahina niyang tawag. Napatingin ako sa kanya. Diretso. Walang iwasan. Hindi natin dapat ginagawa to, sabi ko. Pero hindi ako umaatras. Tumaas ang kilay niya ng bahagya. Then stop me. Napalunok ako. Kasi kaya ko naman. Dapat kaya ko. Pero imbis na umatras, ako pa ang lumapit. Halos magdikit na ang mukha namin. Ramdam ko ang hininga niya. Mine, it's nakakagulo. Last chance, bulong niya. Pero hindi ko siya pinakinggan. Unti-unti kong hinawakan ang collar ng damit niya. At dun ko na-realize, wala na kaming kontrol. Palapit. Mas palapit. Hanggang sa tumigil. Bigla akong napaatras. Hindi, bulong ko. Napakunot no siya. Hindi pwede, dagdag ko. Tahimik siya. Pero ramdam ko, hindi siya sanay na tinatanggihan. Why? Tanong niya. Napapikit ako. Because this isn't just a weekend anymore.
sandaling katahimikan. At sa unang pagkakataon, hindi siya agad lumaban. Then what do you want? Tanong niya mas mahina na napatingin ako sa kanya. Masakit. I don't know. At yun ang pinakatotoo. Akala ko kaya ko. Akala ko kaya kong pigilan. Pero mali ako. Kinagabihan, tahimik. Pero hindi na mapakali ang lahat. Nasa balcony kami. Magkatabi. Pero parang may sariling mundo. Babalik ka ba sa normal mong buhay after this? Tanong ko. Wala akong choice, sagot niya. Napangiti ako ng mahina. Same. Tahimik ulit. Hanggang sa bigla siyang humarap sa akin. Valerie, may kakaiba sa boses niya. Mas malambot. Mas totoo. Pag natapos to, dagdag niya, I don't think I can just forget you. Napatigil ako. Then don't, sagot ko agad. Nagkatinginan kami. At sa pagkakataong yon, wala nang pumigil. Siya ang unang lumapit, pero ako ang unang sumuko. Hinawakan niya ang mukha ko. Dahan-dahan, parang natatakot na mawala ako. At bago pa ako makapag-isip, nagtagpo ang labi namin. Minutes, matagal, at punong-puno ng lahat ng hindi namin sinabi. Hindi na ito almost. Hindi na ito pwede paiwasan. Ito na yon. At kahit alam naming mali, wala na kaming pakialam. Paglayo namin, parehong hingal, parehong tahimik. Pero sa mata niya, may takot. Serafina, pulong ko. Pero umiling siya. Don't say anything, sabi niya. At doon ko na-realize, kahit gusto namin, hindi pa rin ito simple. Hindi na naging pareho ang lahat matapos ang gabing yon. Hindi na kami strangers. Pero hindi rin kami anything. Umaga, tahimik ulit ang kwarto. Nagising ako na wala siya sa tabi. Paglabas ko, nandoon siya, si Serafina. Pero hindi siya nag-iisa. Yung babae kahapon, nandito na, sa harap ko. Nakaupo sila sa couch. Magkatabi. Parang sanay na sanay. Valerie, tawag ni Serafina. Pero hindi ako lumapit. Who's she? Tanong ng babae. Nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Napangiti ako ng pilit. Good question. Tahimik si Serafina. At yun ang pinakamasakit. Business, sagot niya sa huli. Maiksi, diretso. Parang bumagsak ang lahat. Right, sabi ko. Tumango yung babae. Then I assume she's not important. Napatingin ako kay Serafina. Naghihintay. Pero wala. Hindi siya nagsalita. At doon ko nakuha ang sagot ko. Napatawa ako ng mahina. Pero ramdam ko yung kirot. Relax, sabi ko. I'm leaving anyway. Napakunot no si Serafina. Valerie? Pero hindi ko na siya pinatapos. Don't, sabi ko. Mahina, pero malinaw. Kinuha ko ang bag ko. At kahit gusto kong lumingon, hindi ko ginawa. Kasi alam ko, kapag ginawa ko, baka hindi na ako makaalis. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng hotel. Hindi ko na maalala ang elevator. Ang lobby, lahat blur. Ang malinaw lang, yung pakiramdam, masakit. Akala ko kaya ko. Akala ko weekend lang. Pero mali. Napahinto ako sa labas. Huminga ng malalim. Ang tanga mo, Valerie? Bulong ko sa sarili ko. Pero kahit anong sabihin ko, hindi nawawala yung sakit. Biglang may humawak sa braso ko. Valerie. Napapikit ako. Kilala ko ang boses na yon. Dahan-dahan akong lumingon. Si Serafina. Hingal. Halatang nagmamadali. Why did you leave? Tanong niya. Napatawa ako. Pero may luha na. Bakit? May dahilan pa ba para manatili? Tahimik siya. At doon ko ulit nakita. Hindi siya sanay mawalan ng kontrol. Hindi mo man lang ako ipinagtanggol, dagdag ko. Hindi ganun kadali. Exactly. Napatingin siya sa akin. Masakit.
Valerie, listen. Umiling ako. Hindi ako option, Serafina. Tahimik. Hindi ako temporary. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita. Then what do you want me to do? Tanong niya, halos pabulong. Napapikit ako. Kahit minsan lang, piliin mo ako. Tahimik. Matagal. Hanggang sa wala pa ring sagot. Ngumiti ako. Mahina. Yeah, I thought so. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya sa braso ko. At least ngayon, malinaw na. At this time, hindi na ako tumingin pabalik. Hindi na ako huminto. Kasi kung gagawin ko pa, baka tuluyan na akong masira. 3 araw ang lumipas. Pero pakiramdam ko, parang buwan, sinubukan kong bumalik sa normal. Trabaho, buhay, routine. Pero sa bawat tahimik na sandali, siya pa rin. Si Serafina. Move on. Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi ganun kadali. Samantala, sa kabilang mundo niya, cancel everything. Tahimik ang buong office. Lahat nagulat. Si Serafina walang tulog, walang gana. Pero malinaw ang isang bagay. Hindi niya kayang bumalik sa dati. Ma'am, may meeting po kayo. Reschedule. Hindi siya mapakali. Hindi siya sanay na may hinahabol. Pero ngayon, alam niya na kung ano ang gusto niya. At hindi na siya papayag na mawala ulit. Akala ko tapos na. Akala ko yun na yun. Hanggang sa may kumatok, gabing tahimik, walang inaasahan. Pagbukas ko ng pinto, napatigil ako. Siya, si Serafina, pagod, walang ayos, pero totoo. Hi, mahina niyang sabi. Hindi ako agad nakagalaw. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Parang kinakabahan. Fixing my mistake. Tahimik. Anong mistake? Tanong ko, kahit alam ko na. Lumapit siya. Dahan-dahan. Yung hindi kita pinili. Nung may chance ako. Napahinto ako. Serafina. Umiling siya. Let me finish. Ngayon lang ako nakakita sa kanya ng ganito. Hindi CEO, hindi untouchable, kundi tao. Sanay ako sa control, sabi niya. Sanay ako na ako ang nasusunod. Napatingin siya sa akin, diretso. Pero nung umalis ka, doon ko na-realize. Wala akong control sa sarili ko pagdating sa'yo. Napalunok ako. Hindi ka temporary, dagdag niya. Hindi ka option. Isang hakbang palapit. You're the only one I couldn't let go. Tahimik. Pero ang lakas ng tibok ng puso ko. Late ka na, sabi ko. Mahina. Masakit. Tumango siya. I know. Sandaling katahimikan. Pero kung may chance pa, lumapit siya. Mas malapit. Pipiliin kita? Kahit gaano kahirap. Napatingin ako sa kanya. Hinahanap kung totoo ba. At sa unang pagkakataon, wala akong nakitang takot, kundi desisyon. Huminga ako ng malalim. Sigurado ka? Sayaw? Sagot niya agad. Walang duda. Tahimik. Pero this time, hindi na masakit. Lumapit ako. At ako na ang unang humawak sa kanya. Then don't mess it up again. Ngumiti siya. Yung totoo na. Not planning to. At sa pagkakataong yon, hindi na kami nagdalawang isip. Nagtagpo ulit ang labi namin. Pero this time, hindi na pansamantala, kundi may kasiguraduhan. Minsan akala natin, panandalian lang ang lahat. Isang weekend, isang pagkakamali, isang taong hindi naman dapat dumating. Pero paano kung dun mo pala makikilala ang taong hindi mo kayang kalimutan? Sa pagitan ng tama at mali, ng pride at puso, may mga pagkakataon na kailangan mong pumili. At hindi palaging madali ang piliin ng mahal mo. Si Serafina sanay sa control. Si Valerie sanay sa pagiging sapat sa sarili. Pero sa isang hindi inaasahang weekend, pareho silang natutong sumugal. Dahil sa huli,
Hindi sukatan ang tagal ng pagkakakilala, kundi kung gaano kalalim ang naramdaman. At minsan, isang weekend lang ang kailangan para mahanap ang taong pipiliin mo habang buhay. Kung umabot ka dito, salamat sa pakikinig. At ikaw, kaya mo bang ipaglaban ng isang taong dumating lang sa buhay mo nang hindi mo inaasahan? Don't forget to like, share, and subscribe. Kung kinilig ka sa kwento, suportahan mo ang channel na ito para sa mas marami pang woman love stories sa Tagalog. I-click ang subscribe button at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pang mga kwento na puno ng kilig, drama at totoong pag-ibig. Ang bawat like, share at comment mo ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas maraming kwento na magbibigay inspirasyon at representation sa WLW community. Maraming salamat sa pakikinig at tandaan, hindi huli para mahalin ang taong para sa'yo.